Anong gentle? Matapos mamatay dahil sa isang aksidente, muling binuhay si Eugene ni Jericho upang maging isang spirit detective. Sa kanyang unang misyon, matagumpay niyang natalo ang kalaban na insekto ngunit hindi pa niya lubusang namamaster ang paggamit ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Sa isang parke sa syudad ng Seraye-Shiki, si Goki na nagbalat kayong tao ay kasalukuyang nakaupo sa isang bench habang hawak ang rapacious orb. Biglang nahimatay ang mga bata sa parke at hinigop ng bola ang mga kaluluwa ng mga ito. Samantala, si Eugene ay kasalukuyang nasa spirit world at nagsasanay sa paggamit ng ray gun ngunit hindi niya ito maiputok. Sinabi ni Jericho na kung hindi niya ito matututunang gamitin ay wala siyang pag-asa na matalo ang tatlong halimaw na nagnakaw ng mga artifact of darkness. Nakita nila sa monitor ang mga batang naging biktima ni Goki at pagdating nila sa ospital, sinabi ni Charlene kay Eugene na kailangan nilang mabawi ang mga kaluluwa ng mga bata mula kay Goki upang mailigtas ang mga ito. Nagpasya si Eugene na umalis at hanapin si Goki ngunit binalaan siya ni Charlene na hindi niya ito matatalo sapagkat hindi pa niya kayang gamitin ang ray gun. Naroon din sa ospital na iyon sina Alfred at ang kanyang mga tropa at nang palabas na sina Eugene at Charlene ay tinanong ni Alfred kung paano natalo ni Eugene si Kirino. Sinabi nito na ginamit niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang tapusin ang insekto na pumasok dito. Hindi naniwala si Alfred at tinanong kung nababaliw na ba ito, kasunod ay hinatak ni Charlene si Eugene upang umalis. Tinanong ni Alfred ang kanyang mga tropa kung sino ang babaeng kasama ni Eugene ngunit sinabi nila na hindi nila ito nakita. Sa daan, ikinwento ni Charlene na si Goki ang pinakadelikado sa tatlong mga halimaw sapagkat kumakain ito ng kaluluwa ng tao partikular na ng mga bata. Makalipas ang ilang oras ng paghahanap ay hindi pa rin nila matagpuan si Goki. Sinabi ni Charlene na marahil ay itinatago nito ang kanyang enerhiya kaya hindi nila ito mahanap. Nagpasya si Eugene na kumain muna sapagkat nagutom siya sa paghahanap kay Goki. Pagdating niya sa ramen house, sinalubong siya ng batang kanyang iniligtas upang muling magpasalamat. Ipinakilala niya ang kanyang sarili na si Masaru at nang kumustahin siya ni Eugene, sinabi ng ina nito na natatakot sila sapagkat maraming mga bata ang nahihimatay sa lugar kung saan sila nakatira. Agad na tinungo ni Eugene ang lugar at nakita niya si Goki na naglalakad palayo hawak ang rapacious orb. Sinundan niya ito hanggang sa makarating siya sa isang bodega ng mga sasakyan. Nakita niya ang orb na nasa lupa at nang kukunin niya ito ay inatake siya ni Goki, na ngayon ay isa ng ganap na halimaw. Tumakbo si Eugene upang makaiwas sa mga atake ni Goki ngunit inabutan siya nito at binato ng motor. Sinubukan niyang labanan ito ngunit hindi niya kaya ang lakas ni Goki. Sa di kalayuan, nakita ni Eugene si Dennis na kasalukuyang pinapanood ang kanilang laban. Nagpatuloy ang pagtutuos ng dalawa ngunit sadyang napakalakas ng halimaw at hindi niya kayang tumbasan ang pisikal na lakas nito. Nagtago sa mga sasakyan si Eugene at sinubukan na gamitin ang ray gun ngunit palyado pa rin ito. Umatake si Eugene at sinuntok sa mukha si Goki ngunit hindi ito umubra at sinakal siya nito. Dumating si Masaru at sinigawan ang halimaw, dahilan upang mabaling ang atensyon nito sa kanya at ginamit ang rapacious orb upang kunin ang kanyang kaluluwa. Nang kakainin na ni Goki ito, dinampot ni Eugene ang isang wrench at isinalaksak sa bunganga ng halimaw at kasunod ay pinutukan niya ito ng ray gun sa bibig. Tuluyang natalo si Goki at bumalik ang mga kaluluwa ng mga bata sa kani-kanyang katawan kabilang na ang kay Masaru. Kinabukasan, habang naglalakad si Alfred, nakita niya sina Eugene at Charlene at nagpasya siyang sundan ang mga ito. Ikinwento ni Eugene kay Charlene na habang naglalaban sila ni Goki ay nakita niya si Dennis na nanonood sa di kalayuan. Sinabi ni Charlene na taglay ni Dennis ang Mirror of Darkness na may kakayahang ibigay ang anumang kahilingan ng may hawak nito. Idinagdag niya na magagamit lamang ang kapangyarihan ng salamin tuwing full moon kaya dapat na mabawi agad nila ito. Kalaunan, habang naglalakad si Eugene ay nakasalubong niya si Dennis at agad niya itong sinundan. Dumaan si Dennis sa isang flower shop upang bumili ng bulaklak, at patuloy siyang sinundan ni Eugene hanggang sa makarating sila sa isang ospital. Nakita ni Eugene si Dennis na pumasok sa isang kwarto at muli niya itong sinundan. Lumitaw si Dennis sa kanyang likuran at sinabi na ibabalik niya ang Mirror of Darkness pagkatapos niya itong gamitin. Tinawag si Dennis sa pangalang Shuichi ng kanyang ina na kasalukuyan palang nakaratay sa ospital.
Natuwa ito sapagkat inakala niya na si Eugene ay kaibigan ng kanyang anak. Sa labas ng ospital, ipinaliwanag ni Dennis na 17 taon na ang nakakaraan, nasugatan siya sa isang matinding labanan kaya pumunta siya sa mundo ng mga tao upang magtago. Pumasok siya sa sinapupunan ng isang babae at kalaunan ay ipinanganak siya. Ang babaeng iyon ang kanyang naging ina na nagpalaki sa kanya. Subalit nagkaroon ito ng malubhang karamdaman at mayroon na lamang 1 buwan upang mabuhay, kaya nais ni Dennis na gamitin ang salamin upang hilingin na gumaling ito. Narinig ito ni Alfred na nagtatago sa halamanan. Kalaunan, habang kumakain si Eugene ng ramen ay bigla siyang tinawag ni Charlene at sinabing may mahalaga siyang sasabihin. Ipinaliwanag ni Charlene na ang Mirror of Darkness ay kinukuha ang buhay ng kung sino man ang humiling dito, kapalit ng katuparan ng kanyang kahilingan. Paalis na si Eugene nang biglang sumulpot si Alfred at sinabi sa kanya na hindi niya dapat tulungan ang isang halimaw. Pinatabi siya ni Eugene ngunit hinabol niya ito hanggang sa makarating sila sa ospital. Eksaktong full moon ng gabing iyon, at habang ang ina ni Dennis ay nahihirapan sa kanyang karamdaman, sinimulan niyang gamitin ang Mirror of Darkness. Hiniling niya na gumaling ang kanyang ina at nabalot ng enerhiya ang buong kwarto. Dumating ang dalawa at sinubukan ni Eugene na pumasok sa kwarto ngunit pinigilan siya ni Alfred. Itinulak niya si Alfred at pumasok sa loob. Napapunta si Eugene sa dimensyon kung saan naroon si Dennis at sinabihan nitong huwag ituloy ang kanyang kahilingan sapagkat malulungkot ang kanyang ina kapag nawala siya. Kinausap ni Eugene ang salamin at sinabi na ibibigay niya ang kalahati ng kanyang buhay para kay Dennis. Dahil dito, hinigop ng salamin ang kalahati ng buhay ng dalawa at pagkatapos ay nahulog sila sa loob ng kwarto. Tumayo si Dennis upang tingnan ang kalagayan ng kanyang ina na ngayon ay mabuti na ang pakiramdam. Hinagkan siya nito at sinabi ni Dennis na hindi niya iiwan ang kanyang ina. Nasaksihan ito ng dalawa at tumayo si Eugene na inakit si Alfred na umalis. Sa kanilang paglabas, humingi ng tawad si Alfred sapagkat nagkamali siya ng pagkakilala kay Dennis. Sinabi ni Eugene na hindi niya naubos ang kanyang ramen kanina at inutusan si Alfred na ilibre siya. Pumayag naman si Alfred at sinabayan sa paglakad si Eugene. Samantala, sa mansyon ni Don Paquito, naroon ang kapatid ni Vincent na si Micaela na kasalukuyang bihag ni Paquito. Pinaso niya ito gamit ang baga ng kanyang tabako, dahilan para tumulo ang luha nito na naging tears of ice. Tuwang-tuwa si Paquito sapagkat malaking pera ang katumbas nito, sabay tadyak sa kulungan ni Micaela. Iniabot niya ang tears of ice sa isa niyang tauhan at inutusan nitong ibenta ito. Napag-alaman na si Micaela ay ipinambayad sa kanya ni Mr. Valdez kapalit ng napakalaking sinkhole sa kanilang syudad. Naiwan ang isa pa niyang tauhan na nilapatan ng lunas ang sugat ni Micaela at sinabing tutulungan niya itong makatakas. Nang tanungin ni Micaela kung bakit, sinabi nito na mayroon siyang kapatid na babae na kasing edad nito. Sa isang abandonadong warehouse, ang conjuring blade na may kakayahang ibigay ang ninanais na kapangyarihan ng may hawak nito ay ginamit ni Vincent at hiniwa ang kanyang noo. Dahil dito, nagkaroon siya ng Dragon Eye na kanyang ginamit upang hanapin ang kanyang kapatid na si Micaela. Hinalughog niya ang syudad at sa kanyang paghahanap, natagpuan niya ang isang kotse na naglalabas ng malayelong aura at agad niyang pinuntahan ito. Hinabol niya ang kotse at kasunod ay hinati ito sa gitna. Napag-alaman na ang sakay nito ay ang tauhan ni Paquito na ibebenta ang Tears of Ice. Nagalit si Paquito nang malaman na inatake ng isang halimaw ang kanyang tauhan at ninakaw ang Tears of Ice kaya agad niyang tinawagan si Mr. Valdez. Sinabi niya kay Valdez na ayaw niyang maging problema ang mga halimaw kaya ibabalik na niya si Micaela at babawiin na niya ang sinkhole. Humingi ng paumanhin si Valdez at sinigurado niya ang kaligtasan nito mula sa mga halimaw, kasunod ay inimbitahan niya ito sa kanyang isla. Pagkatapos ay tinawag ni Valdez ang Tuguro Brothers at sinabing may ipapagawa siya sa mga ito. Anong gentle?